dito sa lugar po? Dito sa bayan ng Liliw, since birth, no? So I'm 29 years old, so 29 years na ako nandito sa Liliw. No? Pero nagsaserve ako dito sa simbahan, nagsimula nung grade 4 ako. No? Until now, I'm a young professional, so nagsaserve pa rin ako sa simbahan. Since grade 4 po kayo nag-serve na po dito, gaano po yung kalalim pinaka-alam yung history about sa simbahan? Siguro, yun lang. No? Kasi ang alam ko, yung simbahan namin was founded 1605 no? By the Franciscan, no? Si Fray Juan de Plasencia. No? So si Juan Fray de Plasencia ay isa sa mga pare na nagpatayo ng mga iba't ibang simbahan dito sa Laguna. No? And meron din nagkapagsabi na si Juan de Plasencia ay dito namatay sa aming bayan. No, wala lang kaming exact na kasulatan kung saan siya inilibing. No? And then itong simbahan namin, syempre 1605 na, no? So more than 400 years. No? Pero hindi kami nasakop ng National Historical Commission because nasira ang aming simbahan ng mga lindol, ng sunog, kaya halos ang pinaka-original na nandito is yung mga pader, no, na bricks dito. Then, ang ano namin dito sa simbahan, is yun yung ano namin na halos history namin. No? And then, 1644 to 1646, itinayo itong bricks na to kasi nung umpisa talaga hindi pa naman talaga ito yung tunay na bricks. No, ito gawa lang sa kahoy. Pero dahil gusto ng tao talaga na medyo matibay, so binuo nila to for 2 years, no? Mula 1644 to 1646. And then, gaano po ka-importante yung simbahan po sa community? Siyempre, ito yung sentro ng pananampalataya. No, ito yung nagsisilbing tahanan. No, ito yung tahanan ng Diyos na kumbaga pag pumunta ka dito, ito yung parang pahinga mo, no, na pausap mo si Lord, no, na although sabi nga nila kahit sa lugar makakapagdasal ka, pero syempre iba pa rin yung tahanan ng Diyos. No, nandito yung pagsimba, no, yung mga kumbaga parang ito nga, sabi ko nga, ito yung sentro ng pananampalataya ng mga taga dito sa bayan ng Liliw. Yung sa katangian naman po ng simbahan, ano po sa tingin niyo yung kaibahan po ng Liliw Church sa ibang simbahan po? Ang kaibahan namin siguro sa ibang simbahan, siguro we have our patron saint and our second patron saint. So, Saint John the Baptist, halos kasi sa iba't ibang simbahan, ang pinaka-fiesta nila is the birth of Saint John the Baptist tuwing June 24. Pero dito sa aming bayan, we celebrate the death, no, or beheading ni Saint John the Baptist tuwing August 29. No? And we also have the image of Saint John the Baptist, no, that made from ivory, from the hands, tsaka yung paa niya. No? So gawa siya sa ivory. No, makikita niyo siya dun sa sa baptistry namin, no, sa Binyagan. Then ito, siguro pag mamalaki ko si Saint Bonaventure. No? Saint Bonaventure was a bishop, no, a Franciscan bishop, and then itong imahe na to, ito exactly na imahe na to is nasulat sa isang dokumento na nakasaksi halos 110 people together with the priest na lumuha ng dugo during that time, no. So kaya ito halos pinagawan talaga namin ng chapel para yung mga devoto, no, talagang bumabalik sila, may mga answered prayers, no, kaya we're planning na sana sooner or later will become shrine, no. So yun yung isa sa pinakakaiba dito sa aming simbahan. Masasabi niyo po bang na-preserve po talaga yung pinaka-history ng simbahan nito? Sorry? Na-preserve po ba yung pinaka-history and yung pinaka-structures po? Yes, no? Yes. Kaso syempre hindi naman natin masabi. No, katulad, huwag sanang mangyari, syempre hindi naman natin alam na only God knows na katulad sa Bicol, no, nasira yung mga simbahan because of the earthquake. So we're trying na talagang yung mga medyo sira ng part ng simbahan is inaayos na agad, nire-remedyohan na agad para ma-preserve yung ganda nitong simbahan. Kasi ang Liliw talaga, itong simbahan na to, bukod sa we're the Chinelas capital of Laguna,
we're also famous from the Red Bricks Church, no? Talagang ito yung halos binabalik-balikan ng mga tao dito sa aming bayan. Ano po masasabi niyo na importante po na kailangan pong mag-preserve po yung isang pinaka-historical place po like churches po? Anong masasabi ko? Ako. Importante because ito yung kasaysayan natin eh. No, ito yung kumbaga dito tayo nagsimula. No, na kahit anumang halaga ng pera hindi mo mababayaran yung halaga na yun. No? Dahil marami ng memories na nabuo na dito ka unang bininyagan, dito ikinasal ang mga magulang mo, mga ninuno mo. No, talagang napaka-importante, no? Sabi mo, walang halaga ng pera ang makakapagbayad doon sa saya sa mga experience mo nung nangyari dito sa simbahan, no? Sa mga historical places. So, yun, talagang ingatan, no? Talagang, kumbaga, nowadays, nalulungkot din ako kasi syempre yung iba nating kabataan ngayon na binabaliwala nila history. But sana, no, yun yung mapangalagaan nila na maikwento, no, maikwento sa iba, may bahagi hanggang sa mga susunod pang panahon, no, na sana may makapagkwento pa nung mga history na nangyari dito sa, hindi lang dito sa simbahan namin, but also sa iba't ibang